upang maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Ito may masinsinang pagdarasal natin sa masigasig na paglilingkod sa ating kapwa o sa iba pang paraan. Tularan nawa natin ang mga tapat na alagad sa Ebanghelyo na nanatiling gising sa paghintay sa kanilang amo. Maging masigasig nawa ang ating paghihintay sa Diyos ng kaluwalhatian at kaligtasan. Ang manguna po sa ating pagdiriwang si Reverend Father Ansel Nicasio SVD. Magsitayo po lahat at sumabay sa awit pambungad. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sad from mountainside. Sing a new song unto the Lord. Sing hallelujah. Yahweh's people dance for joy. Oh, come before the Lord and play for Him on glad tambourines, and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord. Let your song be sung from mountainside. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, magkanta tayo sa ating banal na misa, magsisi tayo at humingi ng patawad para sa ating mga kasalanan. Sinugo ka ng Ama upang pagalingin ang mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahan na ang mga makasalanan ay magbalik loob. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka ngayon, kapili ng Ama, upang kami ay ipamagitan sa Kanya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at inilinalaran, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos halina langit, Ama makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, Ikaw ay buong giliw naming tinatawag na Ama
Loobin mong mabuhay kami bilang iyong mga anak sa isip at damdamin at gawain upang matamo ang pamanang walang hanggan, alang-alang kay Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Isinasalaysay sa Aklat ng Karunungan ang gabi bago pinalaya ng Diyos ang Israel sa Ehipto, nang naghintay ang sambayan ng Israel at naghanda sa pagpapalaya sa kanila ng Panginoon mula sa pagkakaalipin. Sa ganitong paghahanda rin natin dapat hintayin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay pinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno, upang magalak sila sa gaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin upang kami bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansang ang poon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Ang ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayong may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama ni Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos, habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan.
Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakikilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naalala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit, ang hinangad nila'y isang lunsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lunsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac. At sa pagtatalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Magbigay galang tayo sa banal na ebanghelyo. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maghanda kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulat kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, upang pagdating niya ay mabuksan agad ang pintuan. Mapalad ang mga alipin na abutan ng Panginoon na nagbabantay pagdating niya. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag, at siya ay maglilingkod sa kanila. Mapalad sila kung maratnan niya sila hana, dumating man siya sa hating gabi o madaling araw. Tandaan ninyo, kung alam ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo man dapat humanda, sapagkat darating anak ng tao sa oras na hindi ninyo aasahan." Ito ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, naalala ko muli yung isang awit na nagsasabi, ang buhay ay tulad ng isang awit, may simula at may katapusan. Ang mga katagang ito ay nagiging totoo sa iba't ibang bahagi ng ating buhay. Ang ating buong buhay may simula, may katapusan. Ipapanganak, mamamatay.
Bago nga tayo ipanganak, mayroong simula at katapusan na nagaganap. Tayo ay 9 na buwan sa sinapupunan ng ating ina at sa katapusan ng 9 na buwan, normally tayo ay ipanganganak. Pag kapanganak, tayo ay lalakit uunlad sa panahon at mga taon, 1 year old, 2 years old, at ang pag-unlad at ang panahon, merong taning na ang bata ay matatapos ang panahon na ang bata ay nasa bahay lamang at karaniwan pupunta ang bata sa eskwelahan at diyan na naman magaganap ang isang uri ng simula at katapusan. Ang batang lumalaki ay mag-aaral hanggang sa matapos ang kindergarten hanggang senior high school, hanggang college, hanggang matapos at maka-graduate. Merong simula, may katapusan. Pagkatapos ng graduation, merong mga magre-review. Tulad ng karamihan dito sa atin na nagsisimba dito, humingi ng tulong sa Panginoong Diyos, katumbas ng kanilang pagsisikap, upang pagkatapos ng review, sila ay maging matagumpay sa board exam o bar exam at makapagsimula naman sa kanilang trabaho, karera o profesyon sa buhay na meron din katapusan pag sila ay nag-retire. Marami. Isang bagay ang consistent sa simula at katapusan. Lahat ng uri. Kinakailangan na tama ang simula, tama ang katapusan. Pag tama tayo simulang nag-aral, ay tama ring matatapos pag-graduate. Pag masipag, pag hindi maaksaya sa panahon, malaking ang chance na makagraduate, makatapos ng maayos. Ganon din sa review, ganon din sa buhay, ganon din sa trabaho. Ngayon, sa buhay natin, ang buong buhay, merong kaunting kaibaan. Dapat tayo ay lumalago at lumalakas sa ating kalusugan. Kaya nga tayo at pinapayuhan na mabuhay at kumilos, kumain, matulog, mag-exam, mahusay upang habang tumpak pa ang panahon, maging malakas ang ating katawan upang magampanan natin ang mga maraming pananagutan sa buhay. Kahit tayo ay mag-aaral, kahit nagtatrabaho, tayo nasa bahay, naglilingkod sa ating sambahayan, sa pamahalaan, tayo kinakailangan nating mahusay at malusog ang ating katawan upang magampanan ang ating paglilingkod sa kapwa. Subalit darating din nga ang panahon na ating kalusugan ay hihina. Sapat ganyan ang takbo ng buhay. Hihina tayo, tatanda, at mapapansin natin na yung ating nagagawa ayon sa lakas ng ating katawan at ating kabataan, hindi na kaya natin sa paglipas ng mga taon at panahon. Subalit, ganyan nga ang takbo ng buhay. Ang ating katawan, ang ating kalusugan, hihina nga at darating dyan ang isang uri ng katapusan ng ating buhay na pangkatawan, pandaigdigan, at tayo rin malalagutan ng hininga. Sabi nga nila, sabi ng mga doktor, ng mga health expert. Subalit, malagutan man ang ating katawan ng hininga, hindi yan ang katapusan. Meron pa rin nagpapatuloy sa ating buhay. Doon sa lumang tipan, noong panahon ng ating Jesucristo, meron mga taong nag-criticize sa kanya at sabi, walang buhay pagkatapos ng kamatayan.
Pag namatay ang tao, laho ang lahat. Wala nang matitira. Subalit, sabi niya, mali kayo. Ayon sa lumang tipan, sabi ng Diyos, nagpakita siya kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Yung mga taong yan, alam ng lahat noon, mga namatay na yan. Subalit, nang nagpakita ang Panginoong Diyos kay Moises, sinabi niya, ako ang kanilang Diyos. Ginamit niya ay present tense. Hindi niya ginamit ang past tense, hindi ginamit ng Panginoong Diyos. Ako ang naging Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sabi niya, ako ang kanilang Diyos. Ibig sabihin, wikang niya suto sa mga tumaligsa sa kanya. Ibig sabihin niyan, sila'y buhay pa. Kahit matagal lang namatay sila dito sa daigdig, sila'y buhay pa sa piling ng Diyos. At yan ang ating huling hantungan. Huli nga, subalit hindi naman magwawakas sapagkat ang Diyos ay hindi magwawakas at ang buhay na nilalaan natin sa Kanya, nakapiling niya ay walang hanggan ayon sa ating matinding pananampalataya. Kaya nga tayo, kung merong mga tayo mahal sa buhay na yumayao na, pumapanaw na, namamatay na, malungkot nga tayo, subalit ang ating kalungkutan, kung tayo tunay na mga Katoliko at Kristiyano, ay hindi pang matagalan at hindi permanent sapagkat alam natin na sila, katulad natin, ay atiring makakasama. At yan ang kailangan, yang katapusan dito sa daigdig, kailangan nating paghandaan. Bakit? Sapagkat ang titingnan diyan, hindi ang ating kalusugan, hindi ang ating karangyaan, at ang ating mga pag-aari o nga mga bagay na ating nakamit. Na kung nagamit natin ito ng mahusay, ay ang ating katapusan dito sa daigdig na mahalaga ay magiging makahulugan sapagkat sa katapusan ng ating buhay dito sa daigdig mangyayari ang pagsusuri, ang paglilitis, ang pagtanaw ng ating Panginoon anong nangyari sa ating buhay. Ang ating ang kalusog ay hihina, ang ating katawan ay hindi ang kalakasan ay hindi nakatulad ng dati. Subalit, ang ating ugali, ang ating pag-iisip, ang ating pananaw sa buhay, sa tao, sa Diyos at sarili, ito ay walang tigil na dapat umulad at ito'y uunlad. Ang ating ang memory, kung minsan magiging tayong malimutin, subalit ang ating kakayahan na magmahal, pasensya, maging mabuting tao, hindi yan maglalaho. At tayo, araw-araw binibigyan ng Panginoong Diyos ng pagkakataon na umunlad ang ating ugali, pagkatao, pagmamahal, at pagiging mabuting mga anak niya. Tunay, bigyan natin ng pansin ang ating kalusugan, bigyan natin ng pansin ang ating pag-aaral, bigyan natin ng pansin ang ating trabaho, propesyon, bigyan natin ng pansin ang ating ginagawa, hindi para sa sarili lamang, kung hindi para sa ibang tao. At ito, ang kabutihan niyan ay mababatay kung anong uri tayo ng tao, kung ang kalooban ng Diyos ang ating sinusunod, tayo ay matutulad sa binabanggit ng Panginoon sa Ebanghelyo na mga kasambahay na mga tapat, masisipag at mga naghahanda sa pagdating ng Panginoon. At pagdating ng Panginoon, nakita silang mga responsable, mga mababait, hindi nakakasaya ng panahon, hindi sa madaling sabi, nagiging mahusay. Pagdating ng panahon siya'y malulugod. At sila
Sa kabutihan ng Panginoon, sila'y paglilingkuran, sila'y bibigyan ng gantimpala, sila'y papakitahan ng kagandahang loob na katulad din natin kung sa huling sandali ng ating buhay, nakikita tayo at habang tayo rin naririto na binibigyan ng tunay na pansin ang mga mahalagang bagay dito sa daigdig, hindi lamang yung mga bagay na ginagamit natin, kung hindi ang mga bagay na ating makakamit. Ito ang kalooban ng Panginoon, ito ang ating alalahanin, at ito ang ating gawin. Magsitayo tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom, sinabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ni Jesus, hinirang tayo ng Diyos Ama bilang tagapangalaga ng kanyang sambahayan at sambayanan. Manatili tayong gising at tapat bilang mga sa ating mga pagkukulang at sa ating mga katungkulan at ating idalangin sa Diyos Ama. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang buong sambayanan ng Diyos sa pagpapalalim ng pananampalataya upang mas maging makatotohanan at ganap ang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Paglingkuran nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang sambayanan ng may karunungan, kahinahunan at kasipagan sa lahat ng oras at panahon. Manalangin tayo. Dinggin mo kami. Dumami nawa ang mga propeta at tagapagpapatotoo na magbibigay sigla at pag-asang magkakaroon ng magandang bukas, makatarungan pamayanan at matatag na kapatiran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging handa nawa palagi ang bawat isa sa atin sa pag-aaruga sa mga may sakit, mga pinabayaan, mga naghihikahos, mga nagugutom, at mga biktima ng kawalang katarungan. Manalangin tayo. Panalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Mahaba, ginaming Ama, dinggin mo ng aming panalangin upang sa aming paghahanda sa iyong muling pagbabalik, maging mulat kami sa iyong katotohanan at pag-ibig sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako
ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanan, makapagkaloob, mamahalin niyas, ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Mga kapatid, manalangin tayo pang itong ating mga alay ay maging karapat-dapat sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O Diyos, naway maging karapat-dapat sa iyo ang mga alay ng iyong mga anak. Hinihiling namin na ang sakramentong ito ay makatulong sa aming pagiging banal sa wika at gawa sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ngang marapat at matuwid na kami magpasalamat lagi sa iyo, amang banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan. Nilalang mo ang daigdig at itinatag ang iba't ibang panahon. Ginawa mo ang tao na kawangis mo at kalarawan, at lahat ay pinaubaya mo sa kanyang pangangalaga. Ginawa mo siyang katiwala sa lahat ng nilikha upang magpuri sa iyo sa tuwina sa lahat ng gawain mong kahanga-hanga kay Kristo ang aming Panginoon. Kaya ang langit at lupa, mga anghel at mga banal ay sumasamba sa iyo, at kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na ito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo."
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, ibinigay ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang sa iyo ay maglingkod. Sinasamo namin kaming makikibahagi sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco aming Papa, ni Luis Antonio aming Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kawaan mo at marapatin kaming lahat na makibahagi sa iyong buhay na walang hanggan. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng malugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Kasama niya, sa pamamagitan niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga matapat na anak ng Diyos, sumaway tayo sa ating Ama sa langit. Sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasami Ang kaharian mo, uli ng loob mo. dito sa lupa, Para nasa langit, bigyan mo po kami ngayon. ang aming Kakanin sa araw-araw at pagkawarin mo kami sa aming mga sala. para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
Hinihiling namin, Panginoon, na kami ay adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng pahamak, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng aming tagapagligtas na si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kasalanan, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis, ipagkaloob mo ang kapayapaan. Naririto ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Tayo mapalad na tinatawag upang siya ay tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Announcement, the Catholic Women's League St. Jude Unit will have a Watch Your Health Lingap Kalusugan project on September 22, 2019, Sunday, from 6 a.m. to 10 a.m. at the ground floor of the St. Jude Pastoral and Social Center building. Laboratory tests such as lipid profile, thyroid test, liver profile, etc. will be available at minimal prices. A fasting period of 10 to 12 hours should be observed for blood tests. There will also be free computerized eye refraction. And for more information, please inquire at the Parish Office. Thank you. Atin pong awitin ang pasasalamat sa Panginoon. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa nakaraan linggo. Salamat sa mga biyaya mo. Dalangin sa iyo ay pagpalain ang darating sa amin sa linggo, upang dito muli ay magkatipon para magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, salamat. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa bisa ng sakramento ng aming tinanggap, naway mamugad sa aming mga puso ang diwa ng tunay na pagmamahalan at pagtutulungan gaya ng nararapat sa mga magkakapatid, alang-alang kay Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Prayer of Saint Gertrude, prayer for the holy souls in purgatory. Eternal Father, we offer you the most precious body and blood of your divine Son, Jesus, in union with the masses offered throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in our homes and within our families. In Jesus' name, amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayong mapayapa, paglingkuran at mahalin ang Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos.